kapatid na may mga di sumasampalataya, na di sumasampalataya ng kabiyak. Brother Sagon? Yung binabanggit dito sa unang Korinto 13:4 na yung pag-ibig ay may mga bangkit at titiis. At kung ngayon, makabubuti para sa mga Kristiyanong babae na gumawi na may puro kababaan ng pag-iisip at kasinuhulan. Ano ba? Nagtitiis dahil sa pag-ibig. Yun, ano? Ngayon, ano ang pantulong para magawa yun, mga kapatid? Meron bang nilalaan? Jehovah, para doon. Brother Roy? Yung panalangin nga po ay makakatulong sa isang Kristiyanong asawang babae na magpakita ng makadiyos ng mga katamid. Yan, ano? So, yung binanggit dito, no? Yung nagbibigay siya ng kapangyarihan doon sa isa na nangangailangan tumanggap noon. Kasi ano ba yung posibleng maaaring mangyari sa isa na talagang nasa ganong kalagayan? Yung nagtitiis doon sa mga mga suliranin. Sister Bueno. Makakaranas po siya ng panlulubong sa pisikal at gano'n din sa spiritual. Kaya kailangan niyo po yung manalangin, yung banal na Espiritu ng Diyos, yun ang magbibigay lakas sa kanya para mapag-ibig. Salamat po. Ano pa maaaring mangyari? Ano pa yung maaaring madama ng isa na parang bagang nasisil siya, naaapi siya, sa kabila ng kanyang pagpapakita ng pagtitiis, matinding pagtitiis? Brother Feliciano. Batok siya ng gumanti. Kasi marami tayong narinig sa mga nagasalingtan na kung kaya mo, kaya ko rin. Baka kung hindi tayo makapag-case, baka gumanti tayo. Pero maganda yung tayo ng Biblia na huwag gumanti ng masama sa masama. Nakinsala ka nga. Tapos nagati pa ka ng isang pinsala, lalong narating yung pinsala. Yun, ano? Yun ang maaaring maging epekto, ano? At, Brother Cadilla, Romulo? Yung ating tulong ng Diyos ng mga banal ng Espiritu, kung yun ay nagbigay sa atin, yun ang magpapagyari upang hindi mawala sa atin yung katangan sa lugar. Mahihirap ng mga kalagayan. Yun, ano? Kuminsan, kung nawawala na tayo sa tinatawag na katinguan, di ba? Yun ang nagsisilbing ano ba lang sa atin, mga kapatid? Yun ang nagsisilbing ano? Brother Nunong. Salamat. Kuminsan, dahil nakasait ka na, dahil hindi ka saktan, minsan nahirapan ka na sa pagsunod, sa pagpapasakop, yun ay pagsunod doon, at yung banal na Espiritu ng Diyos sa'yo, banal, binibigay niya sa atin. Yun ay nagsilbing ano? Pinakano sa atin? Kung pagkakasasakyan, ano maaaring mangyari? Kapag halimbawa ay mayroong mga pangalit na maaaring mangyari, na tumatapos sa sakyan, yun ay maaaring maging break. Di ba mga kapatid? Ay kung nawalan na ng break, nasait na, sabi nga, naubos na, napuno na sa loob. Di ba? Meron ganun eh. Yun ay nagiging pang-break yun, di ba? Pang-break yun, yung sigurahin ng Biblia na tumutulong sa isang Kristiyanong asawang babae na ang kanyang asawa ay di kapananampalataya. At nanakit sa kanya. Nang siya ay naisin, ang sabi sa unang Pedro 2:23, hindi siya nanlait bilang berke. Nang siya ay magdusa, hindi siya nagbanta, kundi patuloy na pinagkatiwala ang kanyang sarili sa isa na humahatol ng matuwid. Pinapayuhan tayong tulanan siya. Huwag magpa-apekto sa di magandang paggawi ng iba. Gaya ng ipinapayo sa lahat ng Kristiyano, maging mga bagay na may pag-iliw. Pagpakumbaba sa pag-iisip na hindi gumaganti ng pinsala sa pinsala o ng panlalait sa panlalait. Sa number 10, ano ang ginawa ni Jesus nang kay langitin ang saktan? Sister Risa, ano? Nang laitin niya ang ating Panginoong Isus, hindi siya nang lait binangganti. At nung siya ay saktan, hindi siya nagbanta para gumanti rin. Kundi patuloy na pinagkatiwala ang kanyang sarili sa isa na humahabol ng natin. Ay, wala. Yan. Ano, kaya ano yung kumain sa atin at pinapayo? Ating magazine, Sister Winnie, Weto.
pinapayang mga opisyal ng Kristiyano na maging mahabagin na may pag-ibig, mapagkumbaba sa pag-iisip na hindi kumagan sa pinsala o anong panlalait sa panlalait. Yun, no? At isa pa, kapit niya sa ating parang ko, pero binagin sa parang ko eh. Huwag, huwag ano, Sister Mimi Lopez, Huwag magpa-apekto sa di magandang pagbawi. yun, ano? Kasi ang paglagutan natin sa ngayon, di ba? Talagang ganyan, makikita natin. At sa mga palabas din sa mga television, di ba? Kita niya yung mga teleserye, talagang Bibiwag yan. apektado. Maraming mapektuhan tayo kapag hindi tayo magpipigil dyan. Ano? Dito na tayo sa magkasawalang tibo na lang ba? Dito na tayo sa paragraph 11. Ang pagpapasakop ba sa pagpaulo ng asawang lalaki ay nangangahulugang magsasawalang na lang ang babae? Ano ba't wala nang karapatang magsalita? Hindi naman. Ang mga babae gaya ng mga lalaki